Chapter 4. Of course not. Bakit naman kita paghihinalaan? Sagot na lang ni Jared para hindi naman magtangpo ang kanyang asawa kung sakaling sabihin niya dito ang totoo na naghihinala nga siya dito. Pero gayon pa man, kahit na sinabi niya iyon na hindi siya naghihinala ay hindi pa rin mapanatag ang kanyang kalooban dahil sa mga kakaibang kinikilos nito. Kahit ayaw man niyang gawin ay palihim na lang niya itong oobserbahan. Oo, mahal niya ang kanyang asawa at malaki ang tiwala niya dito. Pero sa mga nakarang araw simula nang bumalik ito ay hindi na siya talaga mapakali dahil sa mga kakaibang kinikilos nito, kaya hindi naman siguro masama na mag-imbestiga siya dahil baka nga naman may problema ito at hindi na lang nito sinasabi sa kanya. Asawa niya ito kaya handa siyang tulungan ito kung sakaling may problema man ito. Kung hindi nito kayang sabihin sa kanya, ay siya na ang didiskubre. Napangiti ng malapad si Ailey dahil sa sinagot ni Jared, pero alam niya at pakiramdam niya ay hindi totoo ang sinasabi nito, kaya naman kailangan pa rin niyang mag-ingat sa kinikilos niya. Akala pa naman niya ay magiging komportable na siya sa pagkukunwari bilang ang kakambal, pero hindi pa rin pala. Pero hindi naman kasi niya masisisi si Jared kung sakaling maghihinala man ito. Dahil sino ba naman kasi ang asawa na hindi maghihinala kung ang asawa mo pagbalik mula sa mahabang bakasyon ay bigla na lang nagbago. Kahit sino naman siguro 'di ba maghihinala. Mas gagalingan na lang niya ang pag-aalaga, pag-aasikaso kay Jared para sa kalaunan ay mawala na rin ang paghihinala nito sa kanya. Habang nakangiti pa rin ng malapad ay kumapit siya sa braso ni Jared sabay sabi, "Let's dine out." Yaya niya dito. Napangiti naman si Jared. Sure, bibihis lang ako. Pagpayag naman ito. Wag na, okay na yan. Pero, protesta pa sana si Jared pero naputol iyon dahil sa biglang paghalik sa kanya ng asawa sa labi. Smack lang iyon pero natulala siya dahil kahit kailan ay hindi naging ugali ni Hera na biglaang nanghahalik na lang. Let's go. Masiglang anito pa sabay hila sa kanya. Kahit na nagulat sa nangyari ay hindi na rin siya nagprotesta pa at hinayaan na lang itong hilahin siya. Maliban sa biglaang paghalik nito sa kanya ay ang isa pang dumagdag pa sa iniisip niya ang pag-suggest nito sa kanya na wag na siyang magbihis pa. Dati kasi ay kapag nagyaya ito na lumabas, pagkagaling niya sa trabaho ay hindi ito pumapayag na hindi siya nagbibihis o nagsa-shower man lang bago umalis. Pero ngayon, hindi niya alam kung bakit ito pa mismo ang nagsuggest sa kanya na wag nang magbihis. Isa rin ba ito sa mga bagay na gusto nitong baguhin sa sarili? Ay, naguguluhan na talaga siya dahil sa mga bagong kinikilos ni Hera. Hindi naman sa ayaw niya sa mga pagbabago nito, pero talagang naguguluhan siya. Gulat na gulat si Jared nang hindi sila ni Hera pumunta sa paborito nilang restaurant. Hindi niya inaasahan na sa isang hilera sila ng mga street food tumigil. Teka, anong gagawin natin dito? Takang tanong niya dito. Kakain. Kakain? Oo. Mabilis na tugon nito na may kasama pang tango. Kumunot ang noo niya. At kailan ka pa nahilig kumain ng mga street foods? Takang tanong niya dito. Bigla naman natigilan si Ailey dahil sa tanong na iyon ni Jared. Nawala kasi sa isip niya na hindi pala kumakain si Hera ng mga street foods. Bigla kasi niyang na-miss kumain niyon nang makita niya iyon kaya nakalimutan na niya na hindi si Hera kumakain ng mga street foods. Hindi naman talaga kasi dito ang plano niyang kumain. Pero biglang nawala sa isip niya ang importanteng bagay tungkol sa kapatid dahil lang sa pagkasabik sa pagkain ng street foods nang makita ang mga iyon. Ay, Ailey, ang tanga mo talaga. Pabulong na nasabi niya tuloy sa sarili. Gusto ko lang subukang kumain ng mga ganyan. Good thing, nakaisip na naman siya ng palusot. Ito talaga ang expertise niya, ang umisip kaagad ng palusot kapag nalalagay siya sa alanganin. Di ba tulad ng sinabi ko, gusto kong subukan ng ibang mga bagay. Like this, pagkain ng street food. Dagdag pa niya sabay turo sa mga iyon. Nako,
Baka naman sumakit ang tiyan mo dyan. Ano ka ba? Hindi yan. Pero, pagpoprotesta pa sana ni Jared pero hindi na iyon pinatapos ni Ailey dahil mabilis na siyang lumabas ng sasakyan. Wala na rin tuloy nagawa si Jared kundi ang sumunod na rin sa asawa. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o kung ano sa pinaggagawa ng asawa niya at mga naiisip. Kuya, bigyan mo nga po ako niyan. Narinig niyang masiglang sabi ng kanyang asawa sa lalaking nagtitinda sa unang pinuntahan nitong stall. Napangiti na lang siya habang nakamasid sa asawa. Mapalad kasi ang mga ngiti nito na parabang walang pakialam sa mundo. Parabang hindi iniintindi kung magmukha na itong tanga dahil sa lapad ng pagkakangiti. Ngayon lang niya nakita ang asawa na ganito kasaya, kaya naman masaya din siya para dito. Napapaisip tuloy siya na napabuti ata talaga ang pagbabakasyon nito mag-isa dahil ang daming nagbago dito. Naging mas masayahin na ito ngayon kumpara dati na parang kahit na nakangiti ito ay mababanaag pa rin ang lungkot sa mga mata nito. Dati na masyado nitong iniintindi ang sasabihin ng ibang tao, kaya naman gusto nito ay lahat organisado. Pero ngayon, parang wala na itong pakialam. Basta masaya ito ay ayos na. Hindi niya tuloy malaman ngayon kung itutuloy pa ba niya ang pagpinaplano ng pag-iimbestiga dito o hahayaan na lang niya ito dahil nakikita naman niyang masaya ito. Masyado lang siguro siyang nag-aalala dito kaya naiisip niya iyon. Kanina pero ngayon naman nare-realize niya na mukhang hindi na nga niya kailangan gawin iyon. Sarap. Tuwang-tuwang sambit ng asawa niya pagkasubo nito ng isang piraso ng squid ball. Han, tara, bilis tikman mo, ang sarap po. Yakag nito sa kanya, kaya naman dari-dari rin siyang tuluyang lumapit at tumikim na rin ng kinakain nito. Tama ito, masarap nga iyon. Dahil natuwa din siya sa pagkain ng street foods, ay gumaya na rin siya kay Hera na tinikman ang lahat ng tinda doon. Pareho silang tuwang-tuwa sa ginawa. Ngayon din niya na-realize na hindi naman pala kailangan na kumain sa mga mamahaling restaurant kapag nagdi-date para maging masaya. Dahil kahit nasa ganito lang kumain, ay magiging masaya na kayo ng asawa mo o boyfriend mo basta magkasama kayo. Tama nga din si Hera na mikli lang ang buhay, kaya kailangan nilang nag-e-enjoy. Gawin na ang mga bagay-bagay na hindi pala nila nagagawa. Kainin ang mga pagkain na hindi pa nila nakakain. Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Ailey kay Jared habang nakaupo sila sa isang bench sa park na nadaanan nila habang naglalakad-lakad sila. Of course. Ang sarap pala ng mga pagkain na yun. Mabilis na sagot naman ni Jared na tuwang-tuwa sa bagong experience na naranasan. Biglang natawa tuloy si Ailey ng malakas dahil sa reaksyon ng asawa ng kapatid. At dahil sa tawa niya na iyon ay biglang napatitig sa kanya si Jared. Hindi kasi maintindihan ni Jared pero parang ibang tao si Hera dahil sa pagtawa nito na iyon. Kung hindi lang niya alam na ang asawa ang kausap niya, ay mapagkakamalan niyang ibang tao ito. Pero ganun pa man ay natutuwa naman siya sa tawa nito. Para kasing ang sarap pakinggan ng tawa nito. Ngayon lang niya nakitang tumawa ito ng ganun. Ibang-iba na talaga ang asawa niya. Pero hindi naman nagbago ang nararamdaman niya para dito. Kahit na nagbago na nga ang ugali nito. Pananaw sa buhay, mas parang natutuwa pa nga siya. At parang naiinlove ulit siya sa asawa dahil sa bagong pagkatao nito. Pagkababa mula sa kwarto ay gulat na gulat si Ailey na dahil sa naubutan na kausap ni Jared. Walang iba kundi si Jace, ang best friend ng kakambal niya. Isa ito sa sinabi ni Hera na dapat niyang makabisa ang tungkol dito dahil isa ito sa mga importanteng tao sa buhay ng kapatid. Isa ito sa mga taong mas nakakakilala kay Hera. Kumabog ng malakas at mabilis ang kanyang dibdib habang nakatitig kay Jace. Hey, ano ba naman klaseng reaksyon yan? Nakangising po na nito dahil sa pagkatitig niya dito. Agad naman niyang inayos ang sarili at binago ang way ng pagkakatingin niya dito. Nagulat lang kasi ako na makita ka. Di ka man lang kasi nagpasabi na darating ka. I mean, akala ko next year pang balik mo. Agad na sagot naman niya. Buti na lang nakinig siya kay Hera noon na pag-aralan maigi ang tungkol dito. Dahil kung hindi, nako, baka mabuko niya siya ngayon.
Samantala ay napalitan naman ng ngiti ang ngisi nito sabay lapit sa kanya at akbay. Talagang hindi ko pinaalam sa'yo na mapapaaga ang balik ko para masorpresahin kita. Sagot naman ito. Napangiti din si Ailey sabay napatango-tango. Para sorpresahin ako ha? Well, nagtagumpay ka nga naman. Talagang nasorpresa ako. Kahit na medyo hindi siya komportable dahil sa pagkakaakbay nito sa kanya, ay pilit niyang tinatago iyon para hindi siya mahalata. Tumawa si Jace dahil sa tinura ng kaibigan. Medyo parang nanibago din siya dito dahil parang ibang tao ang kausap niya. Pero paano naman magiging ibang tao ito? Mula ulo hanggang paa, wala namang pinagbago sa itsura nito. Muli na lang tuloy siyang natawa dahil sa naisip. Wala man lang bang hug dyan? Isang taon tayong hindi nagkita. Hindi mo man lang ba ako na-miss? Aniya na lang sa kaibigan para alisin ang nararamdaman ng paghihinala dito. Sandaling natigilan naman si Ailey dahil sa tinura ni Jace pero agad din naman niyang nakabawi at saka mabilis niya itong niyakap. Wait. Biglang ani ni Jace sabay napakalas ito sa pagkakayakap sa kaibigan. Saka hinawakan niya ito sa magkabilang balikat saka medyo inalayo sa kanya ng kaunting sabay isinipat nito mula ulo hanggang paa. Akala niya wala naman nagbago dito pero nang niyakap niya ito saka lang niya na-realize there's something na nagbago dito. Huminto ang mata niya sa dibdib nito. Teka lang, nagpadagdag ka ba ng dibdib? Wala sa sariling tanong niya dito. Alam niya, it's not appropriate na itanong ang bagay na iyon, pero hindi niya maiwasan na itanong iyon dahil mas malaki na ang dibdib nito kumpara roon. Nagulat naman si Ailey dahil sa tanong na iyon ng kaibigan ng kakambal niya. Agad siyang napalayo dito at sabay tinakpan ang dibdib niya. Samantala si Jared naman ay nagulat din dahil sa tinanong na iyon ni Jace. Dapat magagalit siya dahil hindi naman ito dapat itanong iyon sa isang babae, lalo na at kaharap pa siya ng asawa nito. Oo, mag-best friend ang mga ito pero hindi naman tama na magtanong ito ng ganon. Pero ang kinagulat niya ay imbes na magalit siya, ay mabilis siyang napalingon kay Hera at tinitigan din ang dibdib nito na ngayon ay natatakpan na ng dalawang nitong braso. Kahit nakatakip ay mahalata rin talaga na may kalakihan na ang dibdib nito kumpara noon. Bakit hindi niya napansin iyon? Ilang beses na niyang nakita ang katawan nito mula nang dumating ito pero hindi niya iyon masyadong pinagtuunan ng pansin dahil hindi naman sumagi sa isip niya na nagbago ang size niyon. Ngayon lang talaga niya napansin. Mula sa dibdib ay napadako din ang tingin niya sa bewang at puwet nito na mas malaki rin kumpara noon. Siya ang asawa pero bakit hindi napansin ang mga iyon? Bro, nagpa-opera ba siya? Baling na tanong naman sa kanya ni Jace. No. Malakas na sagot ni Ailey kaya sabay na napatingin sa kanya sina Jared at Jace. I mean, bakit naman ako magpapadagdag ng dibdib? Dagdag pa nito. Baka dahil lang sa pag-exercise ko kaya lumaki. Pagpapatuloy pa nito. Pareho tuloy na pakunot ang noo ni Jared at Jace. Pareho silang hindi kumbinsido sa sagot nito. Pero kahit na hindi sila kumbinsido ay hindi na sila umimik pa dahil wala rin naman silang alam. Baka nga naman totoo ang sinasabi nito saka isa pa, masasaktan lang nilang damdamin ni Hera kapag sinabi nila na hindi sila naniniwala dito. Kanina pa masama ang tingin ni Ailey kay Jace. Naiinis kasi siya dito dahil mukha ito pa at agsisira sa lahat. Nako, kanina pa niya gustong gilitan ito ng leeg para tumahimik na. Hindi niya alam kung sinasadya ba talaga nito na magtanong sa kanya ng kung naaalala pa ba niya ang mga kung ano-anong importanteng pagyayari sa buhay ng mga ito at ni Hera. Ilang beses na muntik-muntik ka na siyang magkamali pero buti na lang at talagang kahit papaano ay matalas pa ang memorya niya kaya naman naaalala pa niya ang lahat ng kinabisan niya tungkol dito at mga importanteng event sa pagitan nito at ng kakambal niya. Nahinga na lang siya ng maluwag nang magyaya na si Jared na kumain dahil tapos nang magluto ang pagkain. Naglalakad na sila papunta sa dining table nang biglang hawakan ni Jace si Ailey sa braso kaya napalingon ito sa kanya.
Isang matalim na tingin ang agad na sumalubong kay Ailey paglingon niya kay Jace. "Who the hell are you?" Matigas na tanong nito. Bigla namang nataranta si Ailey dahil sa tanong na iyon ni Jace sa kanya, pero agad naman siyang nakabawi at pilit na tumawa. Is that a joke?" Aniya dito. "Who the hell are you?" Ulit pa ni Jace na mas tumalim pa ang pagkakatingin kay Hera. Agad naman na sumeryoso ang mukha ni Ailey dahil alam niyang hindi nagbibiro itong si Jace. Sabi na nga ba niya magiging problema niya talaga ito. "Where is Hera? Where is the real Hera?" Dagdag pang tanong ni Jace. "Ano ka ba, Jace? I am Hera." Sagot naman ni Ailey na kahit na kinakabahan ay pilit pa rin na hindi pinapahalata at she tried her best to sound like Hera and moves like her. "No, you're not." Giit pa rin ito na kahit gigil na ay pilit na hindi linalakas ang boses dahil ayaw niyang marinig ni Jared. Gusto muna niya kasing alamin kung totoo nga ang kanyang hinala na hindi ito ang kaibigan niya at gusto din niyang alamin kung ano ang dahilan ng pagpapanggap nito bago niya sabihin kay Jared. "Jace, ano ba? Wala akong time na makipagbiruan sa'yo. Ako nga si Hera." Patuloy na giit din ni Ailey na siya ang kakambal. Hindi naman kasi pwedeng agad-agad siyang aamin. Hanggat kaya pa niyang ipagpilitan na siya si Hera ay gagawin niya. Hindi siya nito mapapaamin kahit na anong mangyari. Hindi ito ang sisira sa lahat. Hindi niya hahayaan na sirain nito ang lahat at mabaliwala ang lahat ng pinaghirapan niya. "Hera is my best friend. Mga bata pa lang kami kilala na namin ang isa't isa. Kaya alam kong hindi ikaw ang kaibigan ko." Matigas na saad ulit ni Jace at mas lumapit pa siya ng mas malapit kay Ailey. "Bawat at kilos at galaw, pananalita at buong pagkatao ng kaibigan ko ay kilala ko. Kaya naman alam kong hindi ikaw si Hera." Dagdag pa niya. Mas lalo naman bumilis ang tibok ng dibdib ni Ailey dahil sa mga sinabi ni Jace. Nagiging blanko na rin ang isip niya at hindi na niya alam kung ano pa ang isasagot niya dito. Hindi pwedeng mabuko siya. Kailangan niyang malusutan ito pero ang tanong ay papaano. "Kamukhang kamukha mo man siya, pero hindi mo ako mapapaniwala na ikaw ang kaibigan ko, Ailey." Dagdag pang saad ni Jace kaya biglang nanglamig si Ailey at napako sa kinatatayuan. Hindi niya alam kung papaanong magre-react. Hindi niya alam kung paano nito nalaman ang tungkol sa kanya. Samantalang ang sabi naman sa kanya ni Hera ay hindi naman alam ni Jace na may kakambal ito. Mas lalo pang lumakas at bumilis ang tibok ng puso niya. Nagdilimdim ang kanyang paningin at parang naghina siya. Paano na ang anak niya? Hindi siya dapat mabuko, pero tapos na ang lahat. Naramdaman pa niya na hinawakan siya ng mahigpit ni Jace sa magkabilang balikat at pagkatapos niyon ay tuluyan na ngang nagdilim ang kanyang paningin at nawalan na siya ng malay.